Yo, what's up mga ka-blurts? Again guys, I'm back. Another day, another vlog na naman po. So kung mapapansin natin guys, o ninyo, nandito na naman tayo sa paborito talaga. Paborito nating lugar. Saan ako laging gumagawa ng videos na ganito. So anyway guys, kumusta? Kumusta yung araw natin? Malapit ang Pasko. 2 buwan na lang, October na ngayon, November, December. So almost patapos na rin yung buwan ng ang taon ng 2024. Papasok na yung bagong taon, New Year. So guys, malapit na ang seleksyon November, next month. So sana isa kayo o isa ka, ikaw na nanonood, magkaroon ng employer, maselect, di ba? So nang sa ganon, yung mga bagay na pinlano mo, yung mga bagay na drawing, unti-unting magkakaroon na yan ng kulay. Di ba? Hanggat makarating ka na rito, ibig sabihin, pag nandito ka na, yung plano mo, pwede mo nang umpisaan. Hindi yung plano mo, plano pa rin hanggang ngayon, pag nasa Pilipinas ka pa. Pero kung nandito ka na, automatic, sasabay ka na sa sahod. Sa minimum wage, every year, tumataas. Yearly ang pagtaas ng sahod dito. Walang bago, walang luma, pantay-pantay dito na nagbibigay ng increase ang gobyerno ng South Korea. So well, anyway guys, pag-uusapan natin sa araw nito, sabi ko nga sa inyo, another video na naman, another episode ng buhay natin bilang isang EPS factory worker dito na gustong ibahagi sa inyo ni Kabulol. So guys, dito sa South Korea, laging sinasabi, Kabulol, may mga nagko-comment, pag bago kang dating sa company, siyempre bago ka, hindi mo masyado alam yung trabaho o yung pananalita, ano yung unang naging karanasan ko daw, ano yung naging experience ko, o ano yung kalamitan na nangyayari na aabutan ng mga baguhan na unang araw nila sa trabaho. So yan ang gusto kong ipaliwanag sa inyo. So guys, well anyway guys, trabaho kasi dito sa factory, malabo at tawag dito, kokonti lang o kumbaga hindi ganun kadami na walang foreigner sa isang factory dito na maabutan nyo. So lahat yan meron. Pero yung iba, pero madalang lang, walang Pinoy. Yung iba, solo lang na foreigner. Yung iba naman, isang Pinoy, solong Pinoy, pero yung kasama niya, ibang lahi. Parang ganun po. Pero ganun pa man, pagdating nyo rito, hindi naman kayo kagad sasabak sa mahirap na trabaho. Tuturuan muna kayo, dahan-dahan. Kung may Pilipino kang kasama, ipapa-assist nila kayo doon, ipapa-guide nila kayo para alalayan. At kung wala naman, may mga foreigner na makakasama kayo, sigurado, marunong silang mag-English, kahit English English Carabao, kumbaga barok yung pagkaka-English, pero naintindihan naman natin sila by sign language na gagamitin. So, hindi problema yon. Hindi kayo masyadong mag-a-adjust doon regarding sa bagay na yon. Kasi alam naman ng Koreano, iniingatan niya yung item niya, yung mga kung ano man yung ginagawa niyong trabaho na masira dahil bago ka pa, hindi nila bibigay sa'yo. So, dahan-dahan yun, dahan-dahan. Pero ito lang yung tatandaan mo. Pag bago ka dito, ang trabaho dito sa South Korea, hindi dito pagalingan. Hindi dito pagalingan. Hindi dito pagalingan. Hindi dito paramihan ng trabaho. Labanan dito ng mindset ng utak. Bakit? Ito para mas maintindihan nyo. Dito kasi sa South Korea, kung gusto mo magpasikat, yung iba, gusto nila magpasikat, magpakitang gilas, lahat kakayanin yan, kahit hindi alam, aalamin yung trabaho ng isa, kahit hindi niya trabaho, para lang magpasikat, magpalapit, magpasipsip, in short. Di ba? May ganun. Aminin natin at hindi. So, ang mangyayari, lahat ng trabaho, dahil sa galing niya, dahil sa pagpapasipsip niya, gusto niya magpa-impress sa amo, aalamin niya yung trabaho, tapos, ito ngayon ang mangyayari. Kapag wala yung isa, o kaya kailangan ng tulong ng isa, sa kanya ipapagawa. Yung tipong mag-out na lang kayo, pag kailangan yun, dahil alam mo, sa kanya rin ipapagawa. Di ba? Unlike sa isang trabahador, na yung trabaho niya mula umaga hanggang mag-out sa isa lang, yun lang, mas mainam yun. Alam nyo bakit? Kasi kahit gaano kadami yung trabaho mo dito, kahit gaano ka kagaling, kahit gaano kadami ang alam, talo ka pa rin dun sa isang focus lang siya sa ginagawa niya. Kasi pagkapareho lang kayo ng sweldo, hindi mo naman ikakataas na sahod yung dami mong alam. Di ba? Halimbawa, day off ninyo. Di ba? Tapos yung station mo, hindi kailangan ng production. Kumbaga, hindi yung rush o emergency na kailangan matapos nyo, yung quota, ganun. Pero yung isa kailangan. Kung yung isa ayaw niyang pumasok, ikaw ngayon isasalang doon. Ikaw yung huhugutin, ilalagay doon kasi alam mo. Di ba? So dito, hindi dito padamihan ng alam. Hindi dito pasikatan, pagalingan. Labanan ng utak dito. Lahat kayo, lahat tayo kasabay sa
pagtaas ng sweldo. Kaya yan ang isa sa mga tatandaan nyo kung mga baguhan kayo bagong dating kayo na fresh galing Pinas. At pangalawa, wag kayong mahiyang magtanong kung hindi nyo alam. Marami rito na tinatanong, hindi kumikibo. Maraming sa inyo na nagsasabi, nagigets mo, naintindihan mo, kapag maraming nakapaligid habang nag-explain, tinuturo siya, takot siyang mapahiya, ang sinasagot, opo, alam ko. Pero ang totoo niyan, hindi pala. Kaya daming napapahamak ng mga ibang lahi sa ganyan. Lalong-lalo na, bulol na naman, lalong-lalo na sa mga vending machine, di ba? Sa mga tawag dito, mga makina na censored lamang yung inaasahan mo o pinagkakatiwalahan mo, may ganun na pumapasok ka sa conveyor, yung iba napuputulan ng kamay, di ba? Nadadaganan. Kasi nga, kulang sila sa kaalaman, pero nagpe-pretend sila na alam nila. Lagi yung tatandaan yan. Kung hindi nyo alam, kahit makulitan sa inyo yung amo nyo o yung kasama nyo sa trabaho, magtanong ka ng magtanong. Dahil sa isang pagkakamali mo lang, baka posibleng tawag dito, napakalaking impact na ang mangyari sa buhay mo. Posibleng madisgrasya ka, o kaya naman mawalan ka ng buhay, o kaya naman masira mo yung makina, o kaya yung buong production nyo, maapektuhan sa isang pagkakamali mo. Lagi nyo pong tatandaan yan. Dahil dito sa South Korea, napakabilis ng instruction ng Koreano. Pag hindi mo alam, kung nahihiya ka sa kanya, lumapit ka sa katrabaho mo. Tanong mo. Hayaan mo siya magtanong sa amo kung hindi ka pa ganun ka-fluent o kagaling magsalita ng Hangul kahit basic lang. So sana gamitin nyo yan at tandaan nyo, huwag nyo kalimutan pag nandito na kayo. Kasi yan ang pinaka-pangunahing importante, yung sinabi ko sa inyo. Yung una at pangalawa. Di ba? Yung kung paano, yung una, yung adjustment kung paano ba makabisado o gaano kahirap yung first time mo kung sakaling mag-i-start ka na, di ba? In-explain ko naman, may magtuturo sa'yo. And then pangalawa, kung hindi mo alam, magsabi. Huwag kang magpanggap na alam mo, di ba? Parang nag-aaral ka lang, di ba? Kasi sa eskwelahan, di ba, nung panahon natin, dahil nandun lang si Crush, pag nagdi-discuss yung teacher, naintindihan yung class, kahit hindi mo alam, oo ka, di ba? Di ba? Oo ka, pero hindi mo naiintindihan. So, ang ibig sabihin yan, habang buhay kang magiging tanga. Dahil yung nalaman ng mga kaklase mo, hindi mo nalaman yon habang buhay kasi sa kadahilan na nagpanggap ka na alam mo kahit hindi. Dahil andun na si Crush, tatakot kang mapahiya. Di ba? Ganun tayo, literal yan na ugali natin mga Pilipino. So, but then again, malapit na yung Pasko. Lagi ko sinasabi sa inyo, so, sana by next month, magkakaroon ng massive selection. Sana isa kayo sa maselect. So, ngayon pa lang, gusto ko na kayong batiin ng congratulations in advance at i-claim nyo yan. Ikaw na nanonood ngayon, magdasal ka na, ibigay niya at pamasko na ni Lord sa yan. Sana makuha mo. So, pag naselect ka, nakapunta ka na rito, so, tanggapin mo na lang kung anong nasa harap mo. Yakapin mo na lang. Diba? Marami sa inyo sigradong madidisappoint sa mga maaabutan. So kahit ano pa man yan, laging isipin may dahilan kung bakit tayo dinala doon ng nasa taas. Kailangan doon tayo idala dahil baka posibleng doon mag-i-improve yung attitude natin, yung ugali natin, doon tayo magmamatured. So yakapin nyo yung pagsubok na binibigay sa atin ng nasa taas. At pag nandito na kayo, kung ano man yung naabutan nyo, pangit man o maganda, instead na magreklamo ka, di ba? Yakapin mo na lang gaya ng sinasabi ko. Pilitin mo sa araw-araw, kahit mabagal man yung pag-usad, napaka-importante, araw-araw may natututunan tayo sa buhay natin. May pagbabago, may nalalaman ka. Everyday it's a learning. Everyday is a blessing, sabi nga ng iba. Hindi ba? So, yun ang gawin nyo. At isipin nyo, sa dami ng gustong makapunta rito na aspirant, libo-libo, hindi lang daan-daan, libo-libo mga aspirant na gustong pumunta ng Korea, isa na kayo sa makakarating dito. Yung pinapangarap pa lang nila na binubuo, kayo nasa inyo na. Kumbaga pinapangarap nila kung ano yung narating nyo at kung saan man kayo makarating sa buhay ninyo. Ngayon, kayo na ang magdi-decide kung kayo na ang tamang gumawa ng diskarte. Yung mga bagay na pinaplano nyo noon, unti-unti nang magkakakulay yung dating drawing. Kasi nandito ka na, mauumpisahan mo na. Yun ang ibig ko sabihin. So sana nagigets nyo. Dahil papasok na ang 2025, tigilan na natin yung sana all. Ako naman, sana all makakapag-Korea ako. Sana all makakasahod ako na napakalaki. Tigilan na natin yung kung kaya naman natin gawin. So, ang mangyayari, pag dumating na yung 2025, meron ng malaking pagbabago sa'yo. Yung palang maselect ka kahit wala ka pa sa South Korea, napakasaya na yun, di ba, na malaman? Kahit na gumastos ka, kahit na umutang ka kasi alam mo, mababayaran mo.
Pag na-select ka kasi, ibig sabihin may employer ka na, for processing na yung mga visa mo, yung papers mo hanggang makalipad ka na rito. But then again, lagi ko sinasabi, stay humble, low-key. At ito lang yung pakakatandaan nyo guys, kung sakali mang umabot o dumating kayo sa punto ng buhay nyo na makarating na kayo rito, gumaganda na yung pamumuhay ninyo, sana wag niyong kalimutan yung mga taong nakasama nyo nung walang-wala kayo. Yung mga taong nung down na down kayo, hindi nila kayo pinabayaan, hindi ka nagdalawang isip na, hindi ka nagdalawang salita nung lumapit ka sa kanila, tinulungan kanila. Kaysa sa mga tao kung kailan ka nagkaroon, kung kailan ka, tawag dito, nagbago na yung pamumuhay mo, doon lang sila nandoon sa tabi mo. Hindi ganon. Ha? So sana alam ko, alam nyo yan. So that's it guys. I think yun lang ang share ko sa inyo ngayon kahit na nabubulol na si Kabulol. 3 days kaming walang pasok, lumalamig na dito kaya mapapansin nyo. Pero naka-chinelas pa rin tayo. By next month siguro hindi na kaya, sobrang lamig na. Ito yung araw, maganda kasi dito yung sunset, talagang kitang-kita ko yung paglubog ng araw. Dito ako laging nag-iisip, nangangarap at binubuo yung mga plano hanggang makauwi tayo sa Pilipinas. So guys, maraming salamat na naman sa araw na to, sa episode natin ito. Sinamaan nyo na naman ako at nakipagkwentuhan ako kahit maikling oras lang na inilaan nyo sa panonood ng videos ko. Maraming salamat po. Hindi po ako magsasabi sa inyo yan. Tunay po yan, galing sa puso ko. So hanggat may nanonood, kahit isa o dalawa lang, hindi tayo titigil, hindi ako magsasawa mag-share ng o magbahagi sa inyo ng mga bagay na karanasan ko rito sa South Korea na alam ko makaka-relate at makakatulong sa mga kababayan natin. So pagpasensya nyo na, random videos lang to. So yun lang. That's it. So see you again. Kita-kits tayo sa susunod kong gagawin video. So shoutout lahat ng Kabulol. Ikaw na nanonood ngayon. So sino ka man, hindi ko na kayo babanggitin isa-isa. Shoutout sa inyo. Mga solid Kabulol. Yun lang. At saka yun lang. God bless. Ingat at stay safe. Tsaka tatandaan nyo, Bulol talaga. Tatandaan nyo, when the time is right, God will make it happen. Trust the process, enjoy yung proseso. Hanggat wala ka pang, wala ka pa sa South Korea, naghihintay ka pang maselect, enjoy mo yung time na kasama yung family mo. Dahil dadating ang araw, alam ko ngayon pinapangarap mo makapag-abroad, pag nandito ka na, pangarapin mo naman na makasama at makapiling yung pamilya mo. Lalong-lalo na kung may anak ka at asawa, dadanasan nyo yan. Ngayon hindi nyo pa nauunawaan yung sinasabi ko, pero pagdating ng araw, maiintindihan nyo kung ano yung sinasabi ni Kabulol. So, enjoy nyo lang na kasama nyo sila, mapahirap man o ginhawa. So, at huwag kalimutan yung pinangako sa sarili bago tayo umalis ng Pilipinas at makarating dito. Hindi yung pag nandito ka na, magbabago lahat ng mga plano mo at priority mo. Parang ma-wipe out lahat yun. So, sana lahat kayo magtagumpay sa mga plano ninyo, sa mga pangarap ninyo, sa mga dahilan ninyo, sa mga goal ninyo, yung mga bucket list ninyo na sinusulat sa Pilipinas pa lang. Pag nakapag-Korea ka, kung ano yung unang gagawin mo, saan mo ilalaan yung pera mo, at anong ipupundar mo, at para saan, para kanino, kung bakit ka gumigising at nakikipaglaban, nagtsatsaga, nagsisipag, nagsasakripisyo. So sana wag niyong makalimutan yun. So yun lang guys, that's it. Mahaba na naman yung video natin. Again guys, salamat na naman sa pagsama sa akin sa isang episode ng buhay natin. Another day, another vlog. This is Kustop TV channel again. Boy abroad ko dito sa South Korea. Annyeonghaseyo guys. See you again in my next video. Bye-bye!